Pansinin niyo po, sa Mateo 6:19. Huwag kayo mga tipo ng mga kayamanan sa lupa na dito'y sumisira ang tanga at ang kalawan. At dito'y nanghuhukay at nagsisipagnakaw ang mga magnanakaw. Sakit yata sa loob mo, no? Kapag ikaw ay nanakawan, subukan mo yung bisikleta mo, iwan mo lang sa loob bakuran mo. Maya-maya. Eh yung lupa pala ng mga tao, nanakawin lang ng isang tao, kakalungkot din po yun. Dito po sa Mateo 6:19 ay ipinapakita ng banal na kasulatan na ang lahat ng mga bagay sa mundo ay hindi permanente. Lahat ay masusunog, lahat ay masisira. At ito'y mawawala sa anumang oras nang wala tayong kontrol bawat isa sa atin. Hindi po masama na magkaroon ka ng lupa, kayamanan, bahay, o ilang mga kung saan ay ari-arian. Ngunit ang tinuturo po ng banal na kasulatan ay huwag nating gawing sentro ito ng ating buhay. Huwag ito ang sambahin mo. Huwag ito ang bigyan mo ng mahabang panahon. Huwag mong buong ibuho sa iyong tiwala at ang iyong mga kaligayahan sa mga material na bagay. Yun po ang nais ipahiwatig ng Mateo 6:19. Ano ang nais ng Diyos sa atin? Magtipon ng kayamanan doon sa langit. Yung mga mabubuting gawa natin, yung pagsunod sa Diyos, lalo higit yung ating pagmamahal sa kapwa at ang ating pananampalataya. Magkano na po ang natipon natin sa ngayon? Ako nga po, hindi ko alam kung tumutubo eh. Kayo po ba? Baka mas malaki na tipon natin material kaysa yung sa ating inuutos ng Panginoon na magtipon ng kayamanan sa langit. Alam niyo, yung mga material bagay na ito ay kung saan ay ginagamit ng kalaban ng ating Panginoon para lalo tayo mahiwalay sa Kanya. Pansinin po ninyo sa Kawikaan 27:20. Pang-akit na walang kabuluhang karangalan. Sa Kawikaan 27:20 po, ang siyol at ang kapahamakan ay hindi nasisiyahan kailanman, at ang mga mata ng tao ay hindi nasisiyahan kailanman. Totoo po, lagi sinasabi, wala daw satisfaction ang tao sa buhay. Totoo naman po yun eh. Totoo naman po na tayo ay, kung papansinin natin, may so, sabi mo noon, God, bigyan mo ako ng trabaho. Binigyan ka ng trabaho ng Diyos. Eh, ang dami ng trabaho sa trabaho mo, sa kusina mo. Bakit naman ang dami mong trabaho binigay sa akin? Umaangal ka, humingi ka ng trabaho sa Diyos. Nung natatad ka ng trabaho, umaangal. Sana sinilingin mo, God, bigyan mo po ako ng trabaho na may malaking sahod at may mahabang pasensya. Sana ganun na, yung sama-sama lang. Yung hiniling mo, trabaho lang. Kung binigyan ka ng maraming trabaho, hindi tayo nasisiyahan. Ero ng trabaho, maganda ng trabaho, nasusustain na ang need. Eto na naman, nainggit kay kapatid. Nainggit dun sa isang kakilala. 100 na ang sahod, nakikita ng 150, hanap na naman. Walang kasiyahan. Ganun ang tao po. Walang kasiyahan. Hindi ba't ganito ang naging sakit ni Lot? Nung makita niya yung Sodom, ay, ang ganda ng Sodom.
Umalis siya sa dati niyang pinatitirikan. Umalis siya sa dati niyang lugar. Nang makita niya ang Sodom ay parang promises sa kanya. Pero hindi niya alam na ang Sodom at Gomorrah pala ang siyang pugad ng kasalanan na siyang ginunaw ng Panginoon. Nandun siya sa maayos na kalagayan. Nakita niya, mapang-akit ang lugar ng Sodom. And he chooses to stay there, to that corrupt environment. Nakita niyo? Aba, Brother Nelson, di ka na pupunta ng Amerika. Kasi ang Amerika ay napakaganda, pero corrupt. Nasa sa inyo po yun. Kung yung corrupt kayo ay magpapakorrupt. Ano pa ang mga pagnanasa ng mata ang magpapahiwalay sa atin, sa ating Panginoon? Ilan pa at gaano pa masusukat kung gaano ang katatatag natin, katatag ng ating pananampalataya upang ang ating mga pagnanasa sa ating mga mata ay mabawasan o mawala. Ang ikatatlo po, hindi mahirap na kasalanan, the third deadliest sin na mayroon tayo ngayon, ay tinatawag na kapalaluan ng buhay. Hey, pasintabi na ako po, baka tayo ay may tamaan. Maski ako po, aminado. Kung minsan, itong mga tinatawag nating kapalaluan, ito yung tinatawag nating masyado tayong mataas ang pagtitiwala sa ating mga sarili. Yung selfish power or ego na meron tayo. Meron tayo niyan, masaling ka lang galit ka. Yung hindi mo lang siya kaayon sa iyong pananampalataya, sa iyong paniniwala, galit tayo sa kapwa natin. Ang pagmamataas ay nagtutulak sa tao na kung saan ay itinataas natin ang ating mga sarili. Ang yabang niya, doktor siya, engineer siya, may pinag-aralan siya, ang baba ng tingin niya sa walang pinag-aralan. Ang dami po niya, lalo na sa ating lipunan. Paghahangad ng pagkilala. Okay, ngayon po sa Kawikaan 16:18, ang kapalaluan ay nagpapauna sa kapahamakan at ang mapagmataas na diwa ay sa pagkabuwal. Itinataas ng Diyos ang mapagpakumbaba, pero ang nagmamataas ay ibinabagsak niya. Ang dami po sa lipunan natin na yan ngayon. Gusto lahat sikat. Gusto lahat pupuriin. Kagawad lang tinawag, honorable. Honorable agad po ang kawad. Sino ba tinatawag natin honorable? Honorable agad gusto. Tawagin silang honorable. Kakalungkot po. Wala naman pong masama na maging proud tayo sa ating achievement, sa ating pinaghirapan po natin yan Pero hindi natin itong dapat gamitin para tapakan mo ang iyong kapwa. Yun ang ginagawa ng iba, mapera ko. Kaya kita ipapulis, kaya kitang ipapatay. Naku, yun ang pinakamasakit. Nagmapuri ka na, nagpapatay ka pa. Isa sa kasalanan tungkol sa kapalaluan ng mga tao noon ay kung mababanggit, maaalala po natin yung istorya ni Torin ni Babel, na kung saan ang lahat ng tao ay, lalo na ang lugar na kung saan ay gusto nilang kilalanin sila, yung lugar nila.